Face is brought to you by Ever Bilena, EB Naturals, Love and Body Works. Nagiinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Happy morning sa lahat ng mga Sausawera at Sausawera worldwide! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa S.O. Corayan, ready na rin ba? Green and gold na kami dito, Hans. What about you? Siyempre kami rin dito, Chang. Ready na! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Usapan, aminan, awayan at mabukrayan. Gusto mo bang makisawsaw tara ng kaibigan? Pangayan ay solusyonan. Face to face, Sinong sisimango? face to face, Sinong ngingiti? face to face, Ang mga problema, face to face. pag talikuran, harapin mo. Hey, kapay! Good morning, mga kapatid! Malamig pa rin po ang simoy ng hangin. Pero this time, love is in the air. At panahon na naman ang buwan ng mga puso. At siguradong abala na mga lovers kung paano nila syempre ipagdiriwang. At kung paano makikipagsiksikan. At pipila sa mga habang pila sa mga restaurants sa Valentine's Day. At syempre pa, busy rin po kami sa buwan na ito dahil kami po ang inyong mga kupido para panain ang mga puso ng ilan sa ating mga kababayan na may mga hindi pagkakaunawaan. At syempre, ito pa rin po ang inyong inaabangang talakserye sa telebisyon at Barangay Hall on Air na ang tanging layunin ay pagbatiin ang mga di nagkakaunawaan at iparamdam sa kanila na ang solusyon sa bawat gusot ay pagmamahalan. Diba? Lalo na ngayon, Love Month, ika nga, kaya dapat spread love. At sa ating pong fan page sa Facebook, syempre pa, umaapaw po ang mga pagmamahal ng ating mga online sausawero na wala pong humpay sa pagbibigay ng kanilang mga comments. Unahin ko lang, galing kay Junri Gentapa Ebkay. Magandang araw po, Chang Ami. Isa ako sa mga taga-subaybay ng inyong programang Face to Face. At nandito po ako ngayon sa Dubai. At ang program po ninyo ang ginagawa kong libangan sa araw-araw pagkatapos ng trabaho ko. Nakakawala po kasi ito ng pagod at homesick na nararamdaman ko at higit sa lahat, nakakapagbigay aral po ito sa akin. Mag-isa lang po kasi ako dito at walang kamag-anak. Ako nakakalungkot naman. Kahit papaano po ay nalilibang ang sarili ko, parang nasa Pilipinas pa rin ako. Regards po sa mga kaibigan at kamag-anak ko sa Paranaque. At sana po yung magtagal ang program nyo. God bless you po. At sa buong staff ng Face to Face, lalo na sa Trio Tagapayo. Maraming salamat po. Ito naman po galing kay Gloria Hiranuma. Hello po sa inyong lahat dyan sa Face to Face. Isa po akong tagahanga ninyo. Plain housewife dito sa Japan. Isa ang anak ko at isa yung anak niyang nandun at 3 daw ang nandito sa Pilipinas. Libangan ko na ang manood ng Tagalog at number 1 talaga sa akin ang Face to Face dito sa aking computer nga lang. Trio Tagapayo, hello po sa inyo. Ang galing niyo po talagang mangaral. Pati ako nababaliw na po dyan sa palabas ninyo, Chang Ami and Hans. Lahat po ng mga taga Face to Face. Hello din po sa baby ko dyan na si Jenaline. And happy birthday. Belated happy birthday na last January 17. Salamat po. And more power and God bless. Belated happy birthday din. Siyempre sa aming writer na napakagaling at napakasipag na si Gracia Esteban. Happy birthday. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At siyempre, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, Chang Ami, na laging nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto siyempre ang kasama palagi ng mga sausawero at sausawera, ang kanilang magiging kupida ngayong buwan ng mga puso, the one and only Barangay Tanod ng bayan na si Hans Marcel. Maraming salamat, Chang. Ako,
mukhang isang magiging masaya, makabuluhang araw ang ating palabas ngayon, di ba Chang? Nararamdaman ko yan. At syempre, sana nga yung sabi mo kanina na yung mga medyo may sigalot, medyo may problema, ay mapagbati natin. Kaya naman syempre, kailangan natin ng tulong mula sa ating trio Tagapayo! Etong tatlong to, nako, sobrang convincing. Kasi naman, pawang mga eksperto at talagang inaral nila ang kanilang mga ikangay expertise. Di ba talagang pinaggugulan po nila ng mahabang panahon. Unahin ko na pong ipakilala ang ating unang tagapayo na isa pong legal expert dahil siya ay Professor of Law mula sa College of Law ng University of the East. Nako, eto po, napaka-mabusisi at napaka-precise. Wala pong iba kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa nating tagapayong, ito naman talagang she looks at the whole picture madalas, ika nga. Kaya po talagang napipinpoint niya kung ano talaga ang problema. Ang atin pong Doctor of Psychology and Family Counselor, Dr. Camille Garcia. Ang ikatlo naman nating tagapayo, eto, tagapagpaalala naman na, uy, kayo baka medyo, kaya hindi kayo nagkakaintindihan nakakalimutan yung tumawag sa Panginoon. Ang ating pong spiritual advisor, Father Sunny Merida. Pagsama-samahin nyo ang tatlong yan, idagdag nyo pa ang mapagmahal at mapangunawang si Chang Ami Perez. Abay, talagang wala yatang problemang hindi masusolusyonan. Hindi ba mga kapatid? Salamat, Hans. Organizer po ng isang dance contest, inuulan ngayon ng protesta mula sa isa sa mga sumali sa sayawan na ito. Dinaya raw kasi ang naging resulta ng paligsahan. May lutuan nga ba kaya na naganap sa nasabing pa-contest? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Ganito gumiling ang grupong Snap Kids. Ganito naman humataw ang Extreme Jazz Group. Parehas na gumiling, pero isa lang ang itinanghal na magaling. At ang sigaw ng Extreme Jazz, dapat kami ang nanalo! Kami ang dapat na manalo ng pa-contest na yun kasi kami lang ang nag-ganun ng sayaw. Tutuan talaga. Kasi meron siyang ginamit na dancer para mag-champion. Hindi totoo yun. Sinasaalang-alang ko yung pa-contest ko sa mga hurado ko. Sila ang may karapatan doon. Yung grupo kasi na Extreme Jazz, hindi sabay-sabay. Minsan nagkakamali. Hindi na nakikita ang pagkakamali nila kasi hindi naman sila ang hurado. Pag oras na nakita kita, yung noo mong yan na walang buhok, ilalampasok ko mismo sa dance floor. Tuwing matatalo na lang kayo, sasabihin mo, luto-luto. Totoo kayang may dayaang naganap? Yan ang isyong dapat nating tutukan dito lang sa Face to Face. Sayawan, pero hindi sila nanalo dahil may naganap daw na lutuan sa contest na sinalihan nila. Ano kaya ang nangyari? Alamin po natin yan mula kay Cyril Evangelista. Pasok! Face to Face! Face to Face! Hi, Cyril. Good morning. Pakikwento mo nga sa aming lahat, sino ba itong inireklamo mo? Si Bornat po, Ramon Rebalios po. Ramon. Saan po nakilala si Ramon? Sa lugar po namin, kasi po madalas po siya lagi nagpapadance contest sa lugar po namin. Ah, madalas nagpapadance contest. Bakit? Ano po, parang feeling ko po, yun ang pinaka-racket niya. Ah, doon siya kumikita. Opo. So anong nangyari at bakit ngayon nirereklamo mo siya? Ayun po, nagkaroon po talaga ng dayaan nung last, ito lang. Oo, merong naging pa-contest. Apo. Sumali ang grupo nyo. Apa. Okay. Ngayon, ang totoo po nun Chang Ami, dati po, last na sumali po kami sa pa-dance contest niya, may elimination. Pasok po kami sa elimination, na grand final po kami. Okay. Ngayon, ang nangyari po, yung grand final, nanalo po kami sa pa-dance contest niya, hindi niya po ibinigay sa amin yung cash prize. Kumbaga, hindi niya alam kung saan niya kukuhain yung pang-cash prize niya kasi hindi daw dumating ang Magkano ang pinangakong cash prize? dati pa yun, dati po. Yung dati pa, Oo, oh. dati pa. 5-3 rin po yun. 5,000 sa mananalo. Champion po yun. Champion. Second, 3,000. 3,000. Third, 1,000. Okay. So walang naibigay. Oo. Kaya Kailan ngayon- yan yung dating-dati Dati pa po. Kaya may yung nga po yung
kumbaga inaano namin na baka mamaya, O kung may history na palang ganun si Ramon, bakit sumali pa Hindi kayo po kasi ito ngayong January? eto, papaliwanag ko po. Ah, okay. Hindi mo alam. Hindi po namin alam talaga na siya ang nag-organize noon. Okay. Ngayon, pagpunta namin po nun sa dance contest, nakapagbigay na kami ng quota, saka namin nalaman na siya pala ang organizer na yun. Sandali lang, liwanagin natin, ano yung kota? Ano po yun? Registration fee para po Magkano makasali. yun? 50 pesos Ah, ang bawat 50 isa. pesos. Ah, okay. O ilan ang miyembro ng grupo nyo? Cultural dance po kasi ang sayo Oo. namin. Ngayon, ang 18 po kami sumasayo sa isang grupo. So, magkano yung binayad nyo para nga dun sa kota? Kulang-kulang siguro 800. Okay. So, nabigay nyo? Nabigay po namin yun. So, anong nangyari? Bakit sinasabi mo ngayon na nagkaroon ng lutuan? Ayun po, 10 lang kasi kami naglaban-laban nun eh. Okay. So ngayon, syempre, May mga judges? Opo. Ilan? 5. 5? Okay. 5 ang judges. So ngayon, syempre ako, dahil ang tagal ko nang sumasayo, 10 taon na akong sumasayaw eh. Kaya sa lugar pa namin nagkakataon na may dance contest. Kaya alam ko yung mga kalidad ng mga sumasali ng mga saktiga sa amin. Kung ano yung hangganan ng sayaw nila. Okay. So ngayon, sa isip-isip ko, sabi ko, bakit hindi kami nanalo nun eh? Sino ba ang nanalo? Yung Snap Kids Illusion po. Snap Kid Illusion. Yan dati nyo nang nakakalaban? Opo. Mga ilang beses? Tama lang. Pero hindi pa kami, kumbaga, maglalaban kami May pagkakataon na ba na sumali kayo sa ibang contest na kayo ang nanalo laban sa kanila? Lagi. Lagi? Pag sila kaharap. So, paano mo masasabi, Cyril, na may pandaraya? Mismo yung pinag-champion niya, nagkwento sa akin na talagang dayaan ang contest na yon. Ano ang sinasabi niya? Nagre-reklamo rin siya kasi nga may usapan pala rin sila bukod sa pagpapanalunin sila. May usapan sila, mayroon silang condition kung bakit pinanalo sila nung organizer. Ano ang naging kondisyon? Galawin. Sandali. Ang pinag-uusapan nating organizer dito, yung Ramon, Yun yung lalaki. Bakla po yun. Bakla siya. Okay. Ang nanalo ay mga lalaki. Ganun ba? So Oo. parang ang sinasabi mo, pinangakuan ni Ramon na mananalo sila if there is something na involved na medyo Something. pisikalan. Bakit naman niya sasabihin yun? Anong... Kasi nga, tinakbuhan din siya nun eh. Kasi ang usapan daw nila, bukod sa 5,000 na grand prize. Panalo sila ng grupo niya. 5,000. Another na ibibigay sa kanya na para sa kanya. May pinangakong Oo. personal. Tinakbuhan. Magkano ang pinangako? Ano ang pinangako? Pera. Nagsasabi kaya ng totoo, mga kapatid, si Cyril. Nako, sumang-ayon kaya ang susunod nating panauhin sa lahat ng mga binitawan niyang salita. Mga kasawsawan, kausapin na po natin ang inaakusahang mandarayang organizer daw ng dance contest. Narito po, si Ramon Bornat Reballos. Pasok! Sandali lang! Mga kapatid, malalaman po natin kung totoo nga bang niluto ni Ramon ang labanan. Magbabalik po ang face-to-face. Pakiawat! Ma'am, kahit sino sa amin, kahit sino, hindi maalis na take advantage. Sabi nga, pag ang lalaki, nagpakita motibo sa'yo. Diba? Kaya yung sinasabi ko, wala nga akong ganda, pero may kakaibang karisma ako. Alin? Ikaw? Kasan? Ay! Karisma lang nauwi naman sa kanya. Ikaw, nasaan ang karisma mo? Ay, yung balat mo. Pag talikuran, harapin mo, face to face. Ang issue po natin ngayong umaga, mga kapatid, dayaan daw po sa dance contest
At mga kasawsawan, kanina nga po ay inilabas na ni Cyril ang lahat ng kanyang saloobin tungkol sa sinasabing lutuang nangyari di umano na sinalihan nilang dance contest. At kasama nga natin ngayon si Kuya Ramon Bornat. Bakit po Bornat ang tawag nila sa inyo? Yun po kasi ang tawag sa akin, lahat mga politikong kilala sa akin, lahat yun ang kilala. okay. Pangalan Bornat. Okay. Ang tanong ko po, gaano na kayo katagal nagpapakontest doon sa lugar ninyo? Since 1996 po. Bakit? Ano pong dahilan? Kasi po, gusto ko lang pong ma-develop ang mga talento ng mga kabataan na naitatago. Mailabas, maiwas sa mga drugs. Pero gaano po katotoo ang sinasabi kasi ng inyong mga kasamahan doon sa lugar ninyo, kaya daw po kayo nagpapakontest na ganito, kumikita daw po kayo? Isang kasinungalingan po, madam. Kung ginagamit ko yan para kumita, mamumuhunan ako, may sound system, 3,000, 1 month preparasyon. Tapos yung mga ginagamit ko pa lahat, pagod at hirap ko. Pagtapos yung mga sasali, hindi tumatab ng pagkatalo, iintragahin pa ako. Pero hindi ang tipo ng baklang to sisira sa pagkatao ko. Una po yon sa mga paratang niya na sinasabing kumikita May nga daw pangalan akong kayo iniingatan. sa mga dance contest na ito. Naniningil po kayo ng 50 pesos kada ulo? Tama po ba? Minsan, ma'am, pag wala akong sponsor, nangihingi talaga ako. Pag may sponsor ako, nagpapa-elimination ako, no registration fee. Okay. So, gaano rin po katotoo ang pangalawang paratang po ni Cyril sa inyo ay noon daw, bago itong January na pa-contest ninyo, nagpa-contest din daw kayo at hindi kayo nagbigay ng premyo na 531. Hindi totoo yun, ma'am. Ang totoo nun, sponsor ko, hindi dumating nung araw na yun. Kaya Yun wala ang ka inaasahan naibigay. ko. Kaya kung wala ka naibigay, Yung quota hindi nila, dumating sponsor mo eh. yung quota nila na binalik ko sa kanila. Baka Sponsor, kaya sinalunin mo! nabunuhan ko Ka para pumunta sa'yo mga lalaki. Ikaw, ang pangit-pangit mo na, ang pangit pa ng ugali mo, sayaw ka lang sayaw. Gusto mo kasi, binabalibag-balibag-balibag. Ano? Ang pa-contest ko, is dance contest, hindi buwis buhay. O, ipaliparin nyo lang ang dancer nyo, gusto nyo buwis buhay na. Anong panalo layunin na. mo? Bakit ka nagpapakontest? Para Ano? mas maging masaya mga tao. Ano nga layunin mo? Bakit ka nagpapakihirap sa ganyan? Dahil Tulad plano kami. ko dati tumakbo sa kagawan. Kami ka nagpapakihirap. Tatakbo kong kagawan. Nagpapakihirap kaming sumayaw para may prize. Ikaw, bakit ka nagpapakihirap magpa-contest? Dahil gusto ko, ang pangalan ko, ma-maintain ko na sikat. Siguradong yon? Oo, tingnan mo naman, kahit saan ka makarating, sikat na sikat ang pangalan ko. Dahil Sira- maganda ang ginagawa ko. Sige. Saan po ba yung lugar ninyo? Hindi ako papayag na ikaw ang tipo ng bakla na sisira sa pagkatao ko. Kasi nga sila ka na. Isa pa ho sa mga paratang din ni Cyril, parang ang lumalabas, may medyo hindi kayo maganda May daw na interes, ginagawa. intensyon, bawat May hindi contest. kayo magandang interes at intensyon. Doon po dahilan sa ba mga sa sumasaling mga kalalakihan daw sa dance contest nyo. Gaano po yun katotoo? Ma'am, kahit sino tiyang ami, kahit sino, hindi maaalis, hindi mag-take advantage. Lalo na pag ang lalaki, ang nagpakita motibo sa'yo. Di ba? Wow! Kaya yung sinasabi ko, wala nga akong ganda, pero may kakaibang karisma ako. Hindi katulad mo. Karisma! O alin? Ikaw? Asan? Ay! Karisma lang ang nauwi naman Yan sa ba yung kanya. karisma? Ikaw, nasaan ang karisma mo? Ay, yung Ha? panot mo. Oh, ganitong palit ko. Ikaw, sumasayaw ka? Asan? Yan ba Hanggang yung dancer ka lang? Yan ba yung sinasabi mong karisma? Hanggang dancer ka lang, Day. Ha? Bakit Hanggang ikaw? dancer Sandali lang. Okay, karisma lang ang pinag-uusapan. Huminahon po tayo. Hindi ka kasi, kahit bumuking ka ng bumuking, wala kang ganda. Alam mo may karisma ka. Oh, sandali asan? lang. Kaya nga, Sandali inakita lang, ko eh. Cyril. Sandali lang, Mang Ramon. Liwanagin lang po natin, gaano katotoo? Sino po ang nag-champion ng gabing yon? Snap Kids Illusion, ma'am. Snap Kids Illusion. Sino po ang leader nun? Hindi ko po kasi masyado siyang kilala kung sino ang leader nung kasi basta sumasali lang sa... Okay, kasi ang sinasabi ni Cyril, isa sa mga paratang niya, yung mismong nanalo, ang nagsabi sa kanya na may nangyari daw sa inyo. Meron! Pero hindi ko siya kilala. Kumasi ang kamay. Kumasi ang kamay. May nangyari, May nangyari sa amin. pero hindi mo siya kilala. Hindi, during contest proper ko yun, ma'am. Kasi nasa siya ako, siya nagbibigay ng costume. Kasi nga yun ang- Niyaya niya ako. Sabi ko, Intention anong mo kasi bayo ko yun. kasi may marami Ay, kang ayaw mo! nabibisitan. Pinilit niya ako.
Kasalanan ko ba yun? Pero gaano katotoo, ang sabi rin daw nung tao na yon, pinangakuan mo siya ng dagdag pang pera. Bakit? Ba't ko sa patangakuan? Pinilit niya ako. Gusto niya Pinilit ka niya. Pinilit niya ako. Dahil gusto niya, gawin ko lahat ng parang para manalo. Nagkataon, ayun, nagkataon, lumabas ma'am. na mismo sa Ayun nga, bibig ma'am. mo. Lumabas Kaya nga. siya nagpaganon kasi para gawin lahat ang paraan mo na sila ang manalo. Pero nagkataon na hindi ko ba kinausap ang mga judges ko na sila Sa talaga ang bibig mo na nanalo. nang galing, Ramon, Sila na talaga- kaya ka niya ginanon kasi gusto niya na magawa mo lahat 100% na sila ang mapapanalo. Yun na nga, ma'am. Yun ang gusto niya. Pero ang sabi ko sa kanya, hindi ko sure dahil hindi ko kayang diktahan ng mga judges ko. Mga kasawsawan, hindi raw totoo ang mga bintang na niluto ang laban nung gabing yon. Hindi lang daw matanggap talaga kasi ni Cyril na ang grupo niya ay, kumbaga, may mas magaling pa sa kanila. Narito po ang isa sa mga judges nung gabing yon, magsasalita na rin. Si Jason Fajardo. Pasok! Jason, pakipaliwanag sa amin bilang ikaw ang judges. Bakit sa palagay mo hindi nanalo ng gabing yun ang grupo nila, Cyril? Kasi po yung ginagawa nila, yung iniityan nila ng mataas, tapos aakit ng poste, tapos parang ilalaglag nila, yung parang ganun. Ang namin, pa-contest namin, unang criteria namin yung hatawan. Pero hindi yung buwis-buhay na ginagawa nila. Kuya Jason, diretsahang tanong. So, masasabi mo na hindi talaga karapat-dapat na manalo ang grupo nila, Cyril? Ay, hindi po. Kasi paulit-ulit na lang kasi ginagawa nila eh. Paulit-ulit na lang. Ang mas malalim pong kwento ng ating judge tungkol sa naging dayaan di umano sa nasabing dance contest na ito. Babalik po kami. Diyan lamang kayo. Pinersan niya ako. Nakabuyang-yang. Bakla lang siya. Bakla lang ako eh. Saka madalian lang yun. Pagtalikuran, harapin mo, face to face. Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Gusto nga pong bawiin ni Cyril ang registration fee ng kanyang grupo sa isang contest dahil may dayaan nga daw na nangyari at mariin namang itinanggi ito ng organizer na si Kuya Ramon. At ngayon nga po ay maririnig natin ang saloobin naman ng isa sa mga judges na si Jason. Jason, ano ba yung criteria ninyo for judging? Sa criteria po ng judging, ayaw po namin yung yun yung may nasasaktan. Oo. Gusto namin may pakita sa mga nanonood at sa mga nandun, na iba pang nandun, na maganda yung ginagawa nila. So, sa'yo bilang isang manonood, kumbaga ang ini-expect mo sa mga contestants, yung talagang hataw, yung Opo. maganda ang dance Yun ang step. hinahanap ng... Wala kayong nakitang ganon sa grupo nila, Cyril. May hataw nga po, yun nga, yung ginagawa nga nila, buwis buhay. Ayun ang ayaw namin. Umakit mo sila sa poste. Ihagis Hindi, ako. pera pa yun, Hindi, marami ang ginagawa yung lalambaras nila eh. pa dyan. Tapos lalambaras po sila sa mga poste, tapos magpapatihulog, yun, sasaluhin ho nila. Kung di ho nila masalo, konsensya ho pa namin ng organizer at kami pa rin. Nagtitiis ho kami ng kahit pandesal lang, okay na sa amin para may daos lang na maganda yung sayawan. Dapat kasi, nagpa-rules kayo na bawal pala yung ganung-ganung sayaw. Para hindi Nasa rules Kasi yun. professional Nasa kami. rules yun. Nasa rules Nasa yun. rules yun. Hindi kasi kayo nakikinig. Pag Kayo lang. ina-announce sa mic, Kalokohan hindi kung kayo hindi kayo nakikinig dahil nakikinig. puro kayo costume. Sabi Kaya nga sa'yo. nagpapag-grand finals Okay, ako. balikan ko lang si Kuya Jason. Kuya Jason, kung matatandaan mo nung gabing yon, ano ba yung pinakatema nung kanilang sayaw? Bali, tribal dance po siya na may mga tumbling-tumbling na itchat-chat. Ito nga, nakita ko, bubuga ng apoy ito eh. So parang sa iyo, hindi ka na-impress sa ganon. Hindi lang ho sa akin, 5 ho kami. Lima ho kaming hindi na-impress. At naibigay po namin yung magandang markas sa rapat dapat talaga. Ito rin Hindi mo Yun nga, sabi nga, kailangan. talo nga daw kami.
Katulad niyan, O ito, pwede namin daw ipakita sa'yo ang resulta, sabi ni Kuya Talo nga Ramon. po kami tiyang ami. Kaso mo nga, hindi pa rin eh. Question mark pa rin. That's O pa hindi, rin. ang tanong ko lang, Cheryl, is ganito. Bakit hindi mo nga matanggap na ganun ang naging resulta? Tanggap ko na nga po, tsaka Okay. ami. Kaso mo nga, May pa-contest, hindi na naman sa amin. May nakita ka ba na tao man lang ni Ramon o siya na bumulong sa mga judges o may nakita ka bang kakaiba na nangyari? wala po. O wala. Okay, Dr. Camille, alam mo ito talaga kahit na saang pa-contest, ito pa ay sa barangay, minsan nga sa eleksyon, naririnig pa natin to talaga lagi, hindi ba? Bakit naging ugali na nating mga Pilipino na hirap tayong tanggapin ang pagkatalo? Pag natalo, sasabihin, dinaya, dinoktor, may ginawa. Bakit hindi plain and simple matanggap na talagang talo? Unang-una kasi, no, yung ibang tao kasi, basically, hindi talaga yung very competitive. Oo. Nagiging competitive lang sila kasi karaniwan may nagbubuyo o may nagmo-motivate sa kanila na mas magaling ka kaysa dito, kahit naman talaga hindi. So, kung ang naging focus or frame of mind mo, talagang sasabihin na may kakayahan ka at kaya mong talunin yung talagang alam mong regular winners na nanalong ganyan, ang tendency, nagkakaroon yung iba ng tinatawag nating over-evaluation of the self. So kung na-over-evaluate yung sarili nila, chances are, feeling nila, sobra din ang taas ng tingin nila sa kanilang mga sarili. And chances are, pag natalo, doon na lumalabas yung tinatawag natin na ang mga frustration level pala ay ganito, hindi tatanggapin yung mga ganong klaseng pagkatalo. So, magsa-sour grapes sila as a defense. Nasasabihin na, magaling naman talaga ako kaya lang yung organizer merong kasalanan dyan talagang niluto yan. Marami pong salamat, Dr. Camille. Yun nga kasi ang sinasabi, Kuya Ramon, parang yun ang hindi kinaganda. Di ba? Nang sinasabi mong adhikain mo kung bakit ka nagpapakontest, yun ang nakasira ng image ng iyong organization sa ng dance contest na ito, hindi ba? Hindi mo ba naisip yun? Naisip ko. Oh, Pinersa niya ako eh. Nakabuyang-yang na eh. Bakla lang siya. Bakla lang ako eh. Tsaka madalian lang yun. Madalian lang yun, tapos hindi talaga ano yun. Palay na nakain, di ba? Totoo kayo. Palay na lumalapit sa'yo, yung patutukain. Di ba? basagin na po natin, mga kapatid, ang sagot po sa katanungan kung may dayaan bang naganap sa paligsahan. Siya raw po ay isa sa mga miyembro ng grupo Snap Kids na nanalo sa sinabing kontrobersyal na dance contest. At ang dahilan kung bakit sila ay nanalo dahil nga may usapan sila ng organizer ng contest. Totoo ba ito? Narito po si Jackie Ignacio. Pasok! Ako, pinilit kita? Jackie, ang sabi ni Kuya Ramon, paulit-ulit niyang sinasabi, pinilit mo daw. Ayaw yan! Ano niya? Pangit ang sapatos mo eh. Dancer ka ba o no, doktor? Jackie, ang sabi ni Kuya Ramon, pinilit mo daw siya. Hindi ko pa yan pinilit eh, pipilitin ko. Maski pagmamukha mo? Sa dami ng dancer, ikaw papagtsatsagaan ko? Gwapo-gwapo mga dancer. Ano nga ba ang nangyari talaga, mga kasawsawan? Pakatutukan niyo dito lamang po sa Face to Face. Sinundan ka sa banyo. Oo. Ano sinundan? Nag-CR ka doon. Halika muna, dali lang. Bakit kanila mo ako? Dapat ikaw pakasuhan ko yung demanda kita eh. Dahil minulestya mo kailangan ko. Dapat nagpadimanda ka na lang. Ikaw nga ang Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic,
Philip Stein, Face and Figure. Face to face dito sa TV5. Mga kasawsawan, mainit po ang nangyayari ngayong umaga dito sa ating issue na tinatalakay na sinasabi nga ni Cyril na dinaya ang grupo nila dun sa dance contest na sinalihan nila na ang organizer naman po ay si Kuya Ramon. Pero ang sabi ng isa sa mga judges na si Jason, talagang hindi karapat-dapat na manalo ang grupo ni Cyril. Kasama naman natin ngayon si Jackie na grupo nyo ang nanalo nung gabi na yon. Bakit sa palagay mo kayo ang nanalo? Kasi po may pinangako po siya sa akin na ano, bibigyan niya daw po ako ng 3,000. Naku, mahal mo naman. Pinangako ko sa iyo. Sandali. Jackie, Sumasagot ka kagad eh, hindi ka pa nga kinakausap eh. Basta. kailan niya pinangako yun? Bali rin po yung gabing yon bago po magsimula yung contest. Anong sinabi? Kasi nagbe-base po kami sa dressing room, sa CR. Okay. Nandun din po siya, nagkataon po na nandun kami. Sabi niya, pinilit mo daw siya at nandun na, so Becky lang siya na mahina dahil may nakaharap at nakabuyang-yang si Junjun. Nagandahan ka kasi sa akin noon. Maniniwala po ba kayo doon? Tingin mo sa akin noon, Angel Luxin. Pipilitin kita? Bakit? Ay, Ang pipilitin. ganda ko nung gabi. Sabi niya, Jackie, madalian lang daw ang mga naging pangyayari. Paano may nangyari eh nandun ang ibang miyembro ng grupo mo? Hindi po, bali po sa CR po yun. Siyempre, sumiyaro ko eh. Alam niyo naman po, ang isang tao, pag may gusto sa isang tao, nakasunod ng nakasunod yan. So sinundan ka niya sa CR. Ba't kita susundan? Okay, liwanagin lang natin. Anong oras na ito nung pa-contest, nung gabing yon? Mga 10 po ng gabi siya. Okay, nagsisimula na ang contest noon. Pasimula na po. Pasimula na. Okay, so may nangyari. Meron ng ano. Magsisimula na contest. Sandali lang. So nung may nangyari, pagkatapos noon, ano ang sinabi niya? Pagcha-championin niya daw po yung grupo namin. To sabi ko, hindi naman po pwede yung Hoy, pagcha-championin hindi ka kasi nasan makikinabang sa'yo. pa yung ibang mga grupo. Ako mahirapan. Pinangakuha niya ako lang para sa akin, yung 3,000. Siyempre, pagbayag ako. So ang usapan, 5,000 sa grupo, dahil kayo nga ang magcha-champion, pero bukod sa 5,000, Bibigyan po bibigyan ako ka ng niya ng 3,000. Yaman ko! Diba? At pumayag ka, nakipagkasunduan ka. Siyempre, papayag naman Ganda po ako ko. kasi siya po yung nagpapakontest eh. Diba? Let's go. Papayag po ako kasi siya yung nagpapakontest eh. Kaya parang alam ko, may pera Pero siya. bakit ang sabi mo, Ramon, pinilit ka? Yun naman to, kasi hindi na ako pwedeng bumuki nung mag-uumpisa ng contest ko eh. Sinungaling yung mga yan eh. But ikaw pa naman, mag-organize na ako, bibigay na ang mga tulad sa pupuntahan ko pa siya, may time pa ako sa kanya. Diyos ko, wala na akong panahon sa ganyan. At saka lahat ng dancer, hindi ko na iniintindi. 3,000? So ang sinasabi mo Eh, talaga, 20 pesos lang, may lalaki Jackie, na. sinundan ka sa banyo. Oo. Ano sinundan? Nag-CR ka doon? Halika muna, dali lang. Bakit? Hinila mo ako. Ikaw nga sa akin. Dapat nga ikaw pakasuhan ko yung demanda kita eh. Dahil minulestya mo kahinaan ko. Dapat nagpadimanda ka na lang. Tala mo kahinaan ko. Nagtataylol talaga So, ako. Jackie, Kuya Ramon, lumalabas na pareho kayong nandaya. Masasabi mo ba na kaya kayo nanalo dahil sa naglaro kayo ni Kuya Ramon? Pwede po, pwede. Kada Ilang beses na kayong sumali sa pa-contest ni Ramon? mga nasa 7 na po. 7 beses na. Po, ano. Sa tuwing ko-contest po kami, bago ako sumayo, pinagmemorienda niya po ako, bibigyan ng soft drinks. Lahat po nandun. Pinangako ah. Naging ka-text ko nga po yan eh. Oh, Sabi niya may kotse daw siya. oh. Sinungaling, wala pala. Pinapapunta ko sa trabaho namin, sayang hindi pumunta. Sabi niya wala daw siyang driver.
Wala. Hoy! Hindi ako nagbabalat kayo. Kahit kailan, hindi ko sinabi kotse sa'yo. Hindi ko nga tinago na kalbo ko. Yung pa may kotse. Kahit kailan, kung gusto mo ako, mahalin mo ako sa katayuan ko. Hindi ko sabihin pag hindi ko kailangan pag may kotse ako. Matapos po ang naging mainit na palitan ng paliwanag at depensa, panahon na po para makausap ng masinsino ng ating trio tagapayo ang ating po mga bisita. At hangad nga po namin palagi dito, nasa pamagitan po nito ay magkaayos na po ang magkabilang panig at magkaliwanagan po sila. Ganitong mga pa-contest ay dapat hiwalay po yung mga personalan. Nakikita lang namin dito, nagkakaroon lang kayo ng personalan. Ito lang. Kumbaga sa lahat kayo doon nagtatrabaho. Minsan nagkakaiwalay kami sa ibang lugar. Nanay mo, Sa bahay na lang po. so, alam niya na gano'n ang mga trabaho niyo. Tanggap niya na rin po kasi wala Tanggap din niya. magawa eh. Sana sa naging counseling sa inyo ng trio tagapayo, meron kayong napulot na aral dahil yon ay mapapakinabangan ninyo sa inyong buhay. Meron pa rin silang mensahe na nais na iparating sa inyo. Unahin ko lamang si Attorney Acosta. Unahin ko si Ramon. Ramon, hanga ako sa inisyatiba mo na mag-organize ng mga ganyang pa-contest na ang layunin ay, sabi nga, upang hubugin ang mga social responsibility ng mga contestants mo, no? Subalit kaakibat ng pag-o-organize na yan, ay yung sensitibong obligasyon mo. Sa nangyaring ito, sa siyong ito ngayon, nakita ko na merong agam-agam o naging pagdududa sa kalagayan mo, sa personalidad mo. Hindi ko dinidiscourage ka na hintuan mo yan, mana pa gusto kong i-encourage pa kita. Lamang baguhin mo yung perspektibo mo, pagdaan ka sa magandang kaayusan at asal upang sa ganon ay mabura na yung agam-agam na yon. Kay Cheryl, alam mo Cheryl, sabi mo kanina, dahil nga doon sa agam-agam na yon, kay Ramon, ayaw mo nang sumali doon sa kanyang pa-contest niya, kalayaan mo rin yon dahil sa'yo palaging may bias ka na rin na dun sa nangyari. Subalit, hindi ko rin dinidiscourage na totally ay huwag ka nang sumali sa anumang dance contest, no? So, pumili ka na lamang ng mga sasalian mo na sa palagay mo ay merong magandang reputasyon, no? Upang sa gayon ay hindi na magkaroon ng problema pang uling ganito ang pakikilahok mo sa gayong mga patimpalak. Marami pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Ang nakikita natin kasi dito ay yung problema ni Ramon at saka yung nangyari sa mismong contest. Pero kung titignan natin talaga kung sino ang talagang sabihin natin na dapat matulungan natin dito ay si Jackie. Dahil unang-una, nang tinanong ko nga bakit nangyari yung insidenteng yon, dahil nakasanayan nila dahil silang apat na magkakapatid ay pare-parehas ng trabaho na nagtatrabaho sa gay bars. At ang kanilang magulang, actually yung nanay niya, ay sanay na alam na ganun yung kanilang trabaho dahil yun lang alam nilang paraan para mabuhay. So, may realization na alam nilang mali yung ginagawa, pero wala lang talagang drive at wala silang talagang paraan para maalis doon. So, sana ito ay maging eye-opener sa ating mga NGOs, at the same time sa mga talagang gustong tumulong para ang mga taong nasa ganitong klaseng sitwasyon ay matulungan talaga. Yun lang. Thank you very much, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny? Sa bawat timpalakan o paligsahan ay palaging may panalo at palagi namang may talo. May kukumpara din natin ang buhay sa paligsahan. Ang buhay po ay minsan ay panalo tayo, minsan ay natatalo tayo. Katulad sa buhay ni Mornat o Mang Ramon. Dito sa ginagawa mo, panalo ka sana dahil nais mong may discovery at may angat ang mga talento ng mga kabataan dyan sa inyong lugar. Ngunit sa ginawa mong binigyan mo ng selfish motive ang iyong sarili dahil ang personal mo ay hinaluan mo ay yung layunin mo na may angat dahil sa pagpa-contest mo ay hinaluan mo rin ng isang
pampersonal na bagay na naging isang bahid sa iyong kredibilidad. Lalong-lalo na yung personal mong pangangailangan ay tinugunan mo yon at hindi mo nakita na mawawala ang kredibilidad mo sa ganong bilang isang organizer. Sana panalo ka na sana, ngunit naging talo ka ngayon dahil sa isang bahid, isang dungis na dumating sa buhay mo, naging mahina ka. Sana ilayo mo ang personal na bagay at yung pang-professional na bagay, yung paggawa mo ng kabutihan. At para naman dito, kay Cyril, talo ka sa contest na ito, ngunit panalo ka. Bakit? Dahil hinarap mo ng buong tapang ang pagreklamo dito sa face-to-face. Dahil may karapatan ka naman magreklamo, di ba? Ang pinakamalaki pong dapat natin tutukan ngayon ay si Jackie. Diba? Nanalo kayo sa contest, pero sa tingin ko, talo ka sa harap ng Diyos. Dahil ginusto mong ito ang mangyari sa buhay na ito. Pero isipin mo na mahal ka rin ng Diyos, dapat ay bigyan mong pagkakataon mo na makahanap ng ibang trabaho at makapagpatuloy sa pag-aaral. Diba? Sana ay narito sa face-to-face, dito ka magumpisa sa pag-ahon sa buhay na ito. Salamat. Marami pong salamat, Reverend Father Sonny Merida. Surreal, nangyari na ang nangyari. Nalaman na natin ang katotohanan. Sa papaanong paraan pwede kayong magkaayos pa ni Ramon? May pag-asa pa ba? Pag magpa-contest muna siya, hindi mo na kami sasali. Kasi sariwa pa eh. Pero may darating din ang panahon magkakaayos din kami. Sa akin, hindi ko naman alam kung lang aabot sa ganito. Napigilan ko sarili ko. Kaya pasensya na kung naging narupok ako. Next time, hindi na maulit. So naniniwala po kayo, Kuya Ramon, na totoo ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Oo naman po. At Jackie, gaya nga ng sinabi ng ating tagapayo, hindi pa huli ang lahat, Jackie. Bata ka pa, may itsura ka, gwapo ka, may iba pang trabaho ang pwede mong pasukan. Kung gusto mo, gagawa namin na paraan na matulungan kang makahanap ng ibang trabaho pwede mong pasukan. Basta maipangako mo lang sa amin, Jackie, na talagang gusto mo nang baguhin at ayusin ang buhay mo. Dahil tayo naman ang gumagawa ng buhay natin. So hindi ko alam kung sino ba ang dapat na humingi ng dispensa sa inyo. Kung sino ang aamin na merong naging pagkakamali na dapat na humingi ng dispensa. Ako hindi naman ako marunong magalit. Hindi naman ako marunong magtayo ng galit. Basta may labas ko yung sama ng loob ko, lumuluwag na ang pakiramdam ko. Mga bakla lang tayo. Kalimutan mo na yung intriga. Sana lang, Kuya Ramon, hangad namin na talagang ikaw ang naliwanagan sa pangyayaring ito. Maraming salamat sa ating mga panauhin. Amina na po tayo mga kapatid, anong aral po ba ang naisituro sa atin ang ating pong isyu ngayong araw na ito? Lahat po tayo mga ka-face-to-face, sumasayaw at umiindak sa saliw ng buhay. Ginagawa natin ang lahat ng ating pong makakaya upang makuha natin ang ating pong mga hinahangad na tagumpay. Mas masarap po ang magwagi dahil ito po ay karapat-dapat sa inyo kesa po manalo tayo ng dahil sa may nangyaring suhol o maling paraan. Lagi po nating tatandaan, mahirap po ang mabuhay sa pandaraya at kasinungalingan. Dahil sa huli, lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Tandaan din po sana natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi tayong panalo. At sana po, matuto tayong tanggapin ang ating pagkatalo at gawing itong susi upang tayo po ay bumangon
at maging mas magaling sa susunod na hamon po ng ating sasalihan. Maraming salamat at sinamahan po ninyo kami ng isang oras sa aming programa. Salamat din po sa aking co-host na si Hans Mortel. Ang laging panalo sa dance contest, ang Dance Squad. Ang ating mga bouncers na sina B1 at B2. Ang ating pong mahal na trio, Tagapayo. Sa ating pong mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Sa mga kapatid po nating may nais na idulog na problema, handa po kaming makinig sa inyo dito po sa amin sa Face to Face. Dahil naniniwala po kami na lahat po ay madadaan sa magandang usapan at pagbibigay ng payo. Lagi po bukas ang aming Barangay Hall on Air para po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito, maliit man o malaking issue. Muli ako po ang inyong pambansang kapitan, ang iyong Sang Ami, na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ng lalaki na nga. Wala ka bang nakilalang iba? Nakakilala po ako ng iba ng lalaki. Pati mga bata, kukunin pa. Hindi lang perfect naman pero hindi ako na maging masama sa kanila. Wala na sa plano mo ang bumalik pa kay Kuya Toto. Wala na. Ano na lang ang gusto mong mangyari? Gusto ko po sana yung mga anak ko, makuha ko sa kanya. Hindi na kayo magbalikan. Basta yung hindi pwedeng bibigay sa kanya yung payag. Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Martes, bago ang